Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito. Okay, let's all stand up please. At buksan po natin ang salita ng Diyos, Matthew chapter number 1. Today, I would like us to prepare ourselves for real Bible Christmas 2023. At of course, if it is a Bible Christmas, it means it is from the very Word of God. Gusto ko po na makita natin as our guide and our light as we approach the season na busy ang mga tao. Okay? Ngayon nakita natin pagdating ng Christmas, ano na yan? Hindi na magkapangitaan. Napaka-busy na ang mga tao. At saan sila busy? Of course, makikita mo na lang, una, sa traffic. Diba? Naghahabulan. Gusto nilang may mapuntahan na lugar. Busy sila saan? Sa pagluluto. Sa pagpaplano, paano nila i-spend ang kanilang Christmas. Diba? Meron namang nagpaplano na ngayon. Nung Setyembre pa nga, meron ng plano. Tingnan nyo, kahit yung gobyerno natin, di ba? Pinagkagastusan ang mga naglalakihang mga Christmas tree. Mga bilen na maling-mali naman doon sa salita ng Diyos, di ba? Biro mo yung bilen, pag sinabi yung bilen, yung nativity scene, ang tawag niya, nung pumunta ang mga hari doon para magdala ng regalo, ay naglalakad na ang Panginoon. Pag binasa mo Bible mo, yung nativity scene, wala pa doon ang mga hari. Ang nandoon lang, the shepherds, at saka yung mga hayop na nandoon. Yung mga sinakyan ng mga maraming mga tao galing sa iba't ibang mga lugar, doon sa garahe. Kasi ang garahe nila noon yan, kasi nga mga sasakyan nila ay mga asno, kabayo, ang mga yun. Yun yung kanilang nilagyan. Pagkatapos, doon yun. Kaya nga may pasabsaban kasi doon kumakain yung kanilang mga alaga na nagdala sa kanila sa lugar. So, wala pa yung mga hari doon. Pag binasa mo ang Bible mo, ang mga hari, na nagdala ng regalo ng frankincense, myrrh, gold, ang mga yan, ay 2 years after that. So, ibig sabihin, toddler na ang Panginoon. Amen? Tapos yung nativity. Kaya pinagkakagastusan nila yan. Pagkatapos, maraming mga businessman kumikita dyan. Kung ano-anong mga inilalagay, mga invento nila patungkol yan. Mga parol, di ba? Magkano ngayon ang parol na 100? Murang-murang. Baka naman yung parol na yun, yung ano lang yun, yung... magkano yung parol dyan na nabibili doon sa ano? 5,000 yun, kapatid. Yung parol na tigi-100, yung mga maliliit lang yun. Alin? Hindi, tsaka yung maliit siguro yung nilalagay sa Christmas tree. Pwede rin yun, yung parol na yun. Yan. Pinagkakakitaan nila lahat-lahat yan, di ba? Pati mga Christmas lights, lahat yan. Yung wreath na nilalagay doon sa, anong puno? Hindi, yung, di ba sa, pag, doon sa, di ba sa bahay, doon sa door, di ba may nakalagay doon? Na wreath, di ba? Wreath yun. Yun. Nakalagay dyan. Pagpasensyahan natin to sing. Okay. So, ganun yun. Kaya abala ang mga tao. Pagkatapos, nagpaplano ng mga regalo, di ba? Anong regalo mo kay nanay? Anong regalo mo kay tatay? Anong regalo mo sa akin? Yung iba naman ay ano pa ginagawa? Nagkikris-kringle.
Tapos yung hindi mo pa naman pinapakita kung sino, tapos naghuhulahan kayo kung sino yung, sino nagbigay sa akin ito? Binigyan ba naman ako ng safeguard? Naliligo naman ako Pero mo yung giving na napakaganda ang essence. Ayun, yun pala ay paraan para sabihin, mabaho ang iyong kilikili. Ayan. So, doon ko siya nag-aaway. No? At tapos ay yung revelation. Yan. At tapos merong kainan. Tama? So kung magastos tayo niyan, nagpe-prepara. Am I saying that this is wrong? Hindi ko sinasabi. Kaya lang, ang punto, saan ka ba dapat maging maabala? Hindi naman kasalanan maging masaya. Hindi naman kasalanan magbigay sa iba. Hindi naman kasalanan yung mga bagay na yan. Ang kasalanan nun, kasi nakakalimutan natin the weightier matter of Christmas. Kung ito, binibigyan natin ng oras, ng pera, nag-i-schedule ka, tapos nakakalimutan mo na yung esensya kung bakit may Christmas. Yun yung kasalanan dahil isinasantabi natin ang Diyos. Christmas is a Bible teaching. I believe that with all my heart. Bakit ho? Kasi nandyan yung birth of Christ. So Matthew chapter 1, babasahin po natin. And this is just a beginning of a series that I am preparing. Matthew chapter 1, verses 18 down to the last verse, in verse number 25. Yung practice ng Three Kings ay sa New Year, di ba? So Matthew chapter 2, yan po papasok diyan. Oo nga, di ba? Di ba may Three Kings? Kailan ba ang Three Kings ng sanlibutan? January 6. Di ba? January 6. We three kings of Orientar. Sino yung mga pangalan daw ng tatlong hari? Si Melchor. Akala ko si Barabas, Judas, tsaka si Hestas. Di pala. Yan ang sinasabi nila pangalan. Pero sa Bible, wala namang mga pangalan yan. At hindi natin alam kung talagang tatlo. Basta great Magi ang tawag ng salita ng Diyos diyan. So whether it is true or not, it's not the issue. Ang issue diyan kung ano ba yung nangyari. Amen? Okay, so hindi tayo dogmatic diyan. Ang dogmatic tayo diyan ay mayroon nga na mga Magi that came 2 years after that na nagbigay papuri sa Panginoon. So Three Kings is something that people have invented because of the three gifts. Yan. Dami pa nating pag-uusapan patungkol dyan. Kaya mag-New Year pa naman. Amen? So umpisahan na nating basahin ang verse number 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us.
Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and he took unto him his wife, and he knew her not till she had brought forth her firstborn, and he called his name Jesus. The main title for this series is Now the Birth of Jesus Christ Was on This Wise. That's the bigger. But today, I would like to focus on the words still in that verse in 18. He said, before they came together. God has intervened in their lives. Yan ang Christmas. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa pagkakataon. Tulungan niyo po kami makaunawa na maintindihan namin how we should indeed act properly on Christmas seasons just like this, na binago po ng sanlibutan, na binago po, Panginoon, ng aming mga sinful lusts. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin makaunawa sa pagkakataong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Okay, please take your seats. Now, Christmas, indeed, is a Bible teaching. Ayan kasi salita ng Diyos. Now, the birth of Jesus was on this wise. So, Jesus was born. Kaya there is such a thing as Christmas Day because it is the birth of Christ. So, pinanganak ang Panginoon. Pinanganak si Kristo, kaya nga Christmas Day. You know why? Kasi Christmas nga, Christ. Tingnan nyo na lang yung salitang Christmas. What is the root word for Christmas? Christ. Tanggalin mo yung mas, that is already Christ. And Christ yun. Okay. So, may kita natin yan. However you say, may mga nag-define kasi, kaya ayaw nila ng Christmas. Dinefine nila ang Christmas is Christ of the masses. Ibig sabihin yung misa. Well, that's how you define it. But the word in itself, Christmas, there is that root word called Christ. So wag mong ipagpilitan sa akin na yun ang ibig sabihin ng Christmas. That is what you think it is. But you see, the root word for Christmas is Christ. And Christmas and Christ was born. And that's a Bible teaching. Look at the Word of God. Anong sabi ng payon? Now the birth of Jesus Christ. See? Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Hindi lang Jesus. Kasi now the birth of Jesus, sino yon? Dorado? Sino yon? Sapin? Sino yon? Sibog? Sino pa mga Jesus dito? Okay, but you see, the Bible is very clear that Christ was born. Now the birth of Jesus Christ. So there is such a thing of the birth of Christ. And we call that Christmas. Hello? So Bible teaching yan. It's a birth of our Savior. It's a birthday of Jesus. So why do we have to study it? You know why? Because the world keeps on deceiving people. Marami nga nadideceive kahit mga Kristiyano. Kaya kailangan naintindihan din natin yan. Tingnan nyo nga ditong nakaraan lang na October 31. Marami mga Kristiyano nagsiselebrate ng Halloween. Ay paano, hindi rin nila alam kung ano yung Halloween. Pagkatapos sasabihin ba, Happy Halloween. Ayan ay pagsamba sa dyablo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya at doon ka nakalagay, biro mo tuwang-tuwa ang Satanas dahil diyan. How do I know that? Ay tingnan mo na lang kung anong mga karakter ng Halloween. God is God of the living and not the dead. Pero ano itsura mo? Yeah, bungo, kalansay, ano pa? Mga witches.
kung ano-anong mga nakakatakot na mga kagababalaghan, ang yang gagawin mo yan, ay galit na galit ang Diyos sa mga bagay na yan. Yung mga bagay na mga the charms and everything, ayaw ng Diyos niyan. Pagkatapos doon ka, nakiki-happy Halloween ka pa. It's because we do not know. And we think that the world is right in how they say things. Hindi pwede. Kaya tayo nandito at may salita ng Diyos. That's why we've got to study from the very mouth of the Lord. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Ibig sabihin, merong paraan, meron itong nangyari. At ito ngayon, because on this wise, ibig sabihin, there is much wisdom in the birth of Christ. Kaya dapat inaaral talaga yan. At tinitingnan natin kung tayo nga ba sa atin pong pag-approach ng panahon na ito is on this wise or on the other side. Baka iba talaga yung ginagawa natin. Baka iba yung isip natin. Baka iba yung puso natin. Kaya humalahalaga bilang mga anak ng Diyos dahil darating na naman ito sa ating buhay at ito'y taon-taong dumarating. Dapat din taon-taon natin pinag-aaralan yan. At tinitingnan natin ang ating mga sarili, sa ating mga bahay, sa ating pong mga puso, sa ating pong mga gawi, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral kung ano ang nararapat na gagawin ng isang matinong Kristiyano na nananiwala sa salita ng Diyos. So, we've got to learn that. At ngayong araw na ito, what learning should we take from the birth of Jesus Christ on this wise? He said there, when his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Before they came together. Yan po yung nais kong makita natin. That bigger picture of the birth of Jesus Christ with much wisdom. So what is it? Before they came together, she was found, what? With child of the Holy Ghost. Kaya paltan mo na yung title niyan. Ang nakalagay, before they came together. That is the word. Before, bago pa yung kanilang plano. Bago pa yung nakaset na plano nila. She was found with, what? The child of the Holy Ghost. There was God. Bago pa lang yun. The title is, before they came together. I said, before they came together. Woo! Before they came together. Boom! Wala talaga. Talagang hindi pa rin ako Diyos. Okay. Before they came together. Mahalaga po yung mga talata niyan. Now, again, bakit po ba't natin pinag-aaralan yung mga salita? Kasi pumunta ka dito para pag-aralan ang salita ng Diyos. Amen. So, bawat salita, we understand, we believe. Bawat salita ng Diyos. Ano sabi ng Matthew chapter 24? Heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Sa Matthew chapter 5, ano din ang sabi ng Panginoon? Verse number 17 and 18. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? 5 verse 17 and 18. Ba nakakalimutan natin? Think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle. Tittle yan. Pag tinignan mo ang Bible mo, tittle, hindi title yan. Double T. Mahalaga yan. Yan ay kudlit. Yan ay mga maliit na bahagi ng letra, the jot and the tittle. One jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be what?
fulfill. Biro mo yan, kudlit, at saka bahagi ng letra, hindi dapat mawala hanggang hindi natutupad ang nais ng Diyos. Because that is the Word of God. And we have the Word of God. Itaas mo ang Word of God. That is the Word of God. That's your Bible. Yan ang Word of God. Kaya dapat yan ang iniintindi natin. Kaya ngayong salitang before they came together ay napakahalaga na hindi mawala. At dapat naiintindihan natin bakit yan ang nilagay ng Diyos. You know why? Because Christmas is God intervening in our lives. Yan ang dapat nating tandaan. Na ang Diyos may plano sa atin. Oo, may plano ka sa iyong sarili. May plano tayong sarili. Pero ang sinasabi, Christmas should be according to the plan of God, not ours. And you know, Christmas, He intervenes. Siya ay pumapagitna sa atin. Alam mo kung bakit siya ay napagitna? Why does He intervene? Because number one, He is not a dead God. Hindi siya bato. Yung bato na Diyos-Diyosan mo, ikaw ang nagbibihis sa Kanya. Kung saan mo siya ilagay, doon mo, di ikaw nasusunod, di ba? Kung ilalagay mo siya doon sa saan mo inilalagay ang Diyos-Diyosan nyo dati? Nilalagay nyo doon sa pintuan, yung singlaki mo. Bahala ka doon. Kasi ikaw naman yung Diyos niya, di ba? Hindi naman niya sinabi. O, tingnan niyo mga Diyos-Diyosan natin noon, inilagay natin doon. Sinabi ba niya, uy, ayoko dito, doon ko gusto. Eh di dapat sinabi mo, di maglakad ka? So, ano ginawa natin? Kung ano yung gusto natin kung saan siya, naroon niya. Kung ano yung bihis niya, yun din natin. Ay kasi nga, ikaw yung Diyos talaga. Hindi yung Diyos-Diyosan. Ngayon, kaya ikaw mismo ang nasusunod sa mga plano mo, saan mo siya ilagay. Kung gusto mo lagyan siya ng pilikmata, nilalagyan mo ng pilikmata. Oh, kung saan mo pa nilalagay. Kasi nga, bato yun eh. Yun yung Diyos-Diyosan na bato. Yun yung kahoy. Yun yung drawing. Kaya kahit anong klaseng drawing, biro mo yan, ang puso mo ay nakalabas. Biro mo yung Diyos ng marami. Nakalabas yung puso niya. Pagkatapos yun ang nilagyan ng koronang tinik. Samantalang alam ko ang koronang tinik ay dito. Pero inilagay ng mga tao doon sa kanyang puso. Ay paano nga? Sila yung Diyos. Plinano nila yun eh. Ama, pag dumarating ang Christmas, dapat naiintindihan mo that it is God intervening in our lives because He is alive. Siya ay Diyos na buhay, hindi siya patay. Kaya kung ikaw ay may Diyos-Diyosan pa sa bahay nyo, yan pong Diyos-Diyosan na yan ang sisira ng buhay mo. Bato. Diyos-Diyosan, pumapagitna saan sa Diyos. O marahil, wala na akong Diyos-Diyosan, pastor. O, totoo. Wala kang Diyos-Diyosan. May Pinoy idol ka. Ay, meron kang mga sinusunod sa buhay mo, yung barkada mo. Ay, di meron ka pa ring idol. Idolatros, sapagkat sila sinusunod mo. Ang totoong Diyos nag-i-intervene sa buhay mo. Pero mo'y kaibigan mo sabi niya, umabsent ka muna ngayon. Tapos sinunod mo siya, edi sinunod Diyos mo. Samantalang ang sabi ng Diyos, Hebrews chapter 10 verse number 25, anong sabi ng Diyos? Not forsaking the assembling of yourselves together. Pagkatapos sinabi niya, wag muna, pwede naman naintindihan ng Diyos na umabsent ka. Ay di sinunod Diyos mo, edi yung kaibigan mo. Ako, ayoko munang umattend ngayon. Tinatamad ako. Masama ang loob ko. Na-offend ako. Ay di sino Diyos mo? Ay di ikaw? Ikaw nagplano? Ay dapat lang maintindihan mo kung sino Diyos. Christmas na. Ang Christmas, nakikialam ang Diyos sa buhay mo.
Ang Diyos, hindi siya kathang-isip. Tatandaan kong isang profesor namin, pambihira. Sabi, alam nyo kayo mga Kristiyano, kaya nyo lang naman sinasabing mayroong langit kasi mga mahihirap kayo. Nung tiningnan ko yung mga magkakasama kami, andyan yung mga, oo nga, mga mahihirap kaming lahat dito. Para lang maibsan yung kagustuhan nyo na maging mayaman. Para maisip ninyo na hindi kayo naghihirap kasi may langit naman kayo. Kaya magmula nung narinig ko yun, parang totoo nga. Medyo nagdalawang isip din ako. Paano nakinig ako sa dyablo? Nakinig ako sa salita ng dyablo. Hindi kathang-isip ang langit. Dahil sinabi ng Diyos, kung naniniwala ako sa Biblia ay salita ng Diyos, ay di mas yan paniniwalaan ko, kaya sabihin pang profesor yan. Bilang mga mananampalataya, if you believe in God, He is a living God. Hindi siya kathang-isip. Kaya marami ang buhay natin ay kathang-isip din tayo ang kumatha. Hindi ang Diyos ang kumatha. Tingnan niyo, bakit ka ganyan? Ba't ganyan ang itsura mo? Ay kasi nga, bunga yan ng kathang-isip mo. Kaya dapat matuto ka, tumingin sa salamin ng Diyos. Para masabi mo, kaya naman ganito ang suot ko. Kaya naman ako ganito ngayon. Kasi nakita ko sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mga babae, hindi ba bakit ka nakaganyan? Ba't ka nagpapalda? Kasi nakita ko sa salamin ng Diyos na ang mga babae ay hindi dapat nagsusuot ng panlalaki. Bakit lalaki ganyan ka rin nakapantalon? Ba't di ka nakapalda? Kasi ang sabi ng Diyos, kita ko yan, na hindi dapat nagsusuot ng pambabae ang mga lalaki. Mga panlalaki, mga lalaki. Kaya bilang mga mananampalataya sa salamin ng Diyos, nakikialam talaga ang Panginoon. Kaya kung sino sinusunod mo, yun ang Diyos mo. Kaya nga ngayong Christmas, before they came together, meaning God intervenes. Dapat ay makita mo, maranasan mo that God intervened in your life. Dapat maranasan natin bilang mga anak ng Diyos na siya'y nakikialam sa ating buhay. He is not from a distance. Di ba may mga kanta pa, kinakanta pa ng marami. God is watching us. From a distance. Paano nga ba yung kantang yun? Sino nakakaalam nun? Pwede pa pakanta? Ha? God is watching us. Robin, kaya mo ba yun? Pero tingnan mo, pati Kristiyano kinakanta nun. God is never watching us from a distance because God with us. Nakikialam ang Diyos kasi buhay siya. Marahil hindi natin nakikita because He is a Spirit. Sino ba nakakita sa inyo ang Espiritu? Pag nakita mo Espiritu, hindi na yun Espiritu. Kaya nga Spirit invisible. Kita mo ba? Ang invisible, you cannot see. Kaya nga invisible from the naked eye. But we believe that He is alive. Sino nakakita dito ng hangin? Nakita mo bang hangin? Siguro naamoy mo yung hangin pinalabas ng katabi mo. Pero naramdaman mo na may hangin, tama? Naramdaman mo. So hindi dahil sa hindi mo nakita, hindi ka na maniniwala. Ang Diyos, may nagsabi kasi, habang hindi ko nakikita ang Diyos, hindi ako maniniwala. Ay sabi ng isang Kristiyano, alam mo, ikaw inchik ka, hindi ako naniniwala, may isip ka. Bakit naman? Paano? Hindi ko makita isip mo. Dahil hindi mo nakikita, hindi ka na naniniwala?
Hindi ka nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin siya at siya nakikialam sa ating buhay. At kung hindi ka nakakaramdam na pinakikialaman ka ng Diyos, mag-isip-isip ka. Kung hindi ka na pinakikialaman ng Diyos kung anak ka ng Diyos, hindi nag-intervene sa buhay mo, ibig sabihin, pinabayad ka na ng Diyos. And to your own destruction. Pero maraming salamat kung nakikialam pa siya sa buhay natin. Amen? Before they came together, they had a plan. But before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. God intervenes because she is alive. Pag sinabi pa natin, before they came together, we can also learn that God does not only intervenes, but He changes our plans, not the other way around. Hindi tayo ang magbabago ng plano, kundi siya mismo ang magbabago ng plano. Amen. He changed. Bakit ho? Sapagkat dito po sa atin nakita, in that wise, when Jesus was born, before they came together, ang plano nila, because He was espoused, ibig sabihin, parang yung espoused na yan, parang kasal na rin yan eh. Okay. Na-espouse na siya. So, kailangan, na-betrothed na siya. Ibig sabihin, wala nang, yes, already espoused. Kasal eh, espousal. Espoused. Pag-aasawa. Pero bago pa sila nagsama, siyempre kailangan, pag nagsama na, they will consume the marriage. But she was found with a child by the Holy Ghost. So God, at this point in time, changed totally their plan. To consume the marriage. God has some purpose. So gusto maunawaan natin, sa Christmas time, dapat naintindihan natin that there are always two opposing things. Man's will versus God's will. Ang kalooban ng Diyos laban sa kalooban ng tao. Pag sinabi nating will, yung gusto mo. Yung gustong-gusto mo. Nung malaman nga dito, pag tinignan yung istorya, di ba? Nung malaman ni Joseph, ang sabi niyan, kasi kapag may mga pangyayaring ganyan sa buhay ng espoused person, tagatapos may anak pala siya, or meron pala siyang nagdadalang tao na yan. Ang practice diyan, kasi ang kalimitan kaisipan yan, nagloko yung babae. At kapag nagloko yan, kailangan batuhin hanggang sa mamatay. Pero naawa si Joseph. Ay sabi niya, hindi rin eh, because he was a just man. So ano yung plano niya? He would just separate or divorce her privily. Ibig sabihin, hindi na alam ng tao yan. Pero secret na lang, hindi na lang ipapaalam at hihiwalayan ko na siya. So yun na yung plano. But God changed that plan. When God intervened, people has their own way of changing. May paraan tayo para makapag-cope doon sa intervention. Pero dapat mong maintindihan bilang anak ng Diyos that change should come from the Lord, not from you and from me. At yan po ang mensahe, yan po ang wisdom ng Christmas, that God will intervene in our lives and we must be willing that God should intervene in our lives. At kung may mga plano man tayo
na hindi matutuloy, ay hindi tayo ang magbabago niyan, kundi Diyos pa rin ang hahayaan nating magbago. Pipiliin mo dapat yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo. We must learn to do God's will, not our will. At kung minsan ay ang hirap naman itong pinagagawa. But you see, if it is the will of God, that's the best. Tingnan niyo Isaiah chapter 58. Isaiah chapter number 58. My ways are not your ways. Tama ba ako? I'm sorry. Chapter 55. Verse number 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Alam mo, dapat aminin mo na mas kita ng Diyos ang mangyayari. Kasi nasa taas siya, kitang-kita niya yan. Oo, marahil, dahil sa iyong angking katalinuhan, dahil sa iyong angkin na experience, dahil sa iyong angking learning sa ibang mga tao, at sa iba pa mga matatalino, and that you have amassed all this wisdom. Yet God's wisdom still higher than all men's wisdom compared. Mas mataas pa rin, doon siya natingin at kita niya that all parts of it na hindi kayang makita ng mga mata ng tao pagsamasamahin man. Lahat, kahit lahat ng mga scientists, kahit lahat ng mga philosophers, pagsamasamahin natin silang lahat, they can never compare to the wisdom of God who sees everything, every detail of it. Kaya nga, dapat matutunan natin to humble ourselves in the will of God. If this is not the will of God, and God closes the door, then I'll stop from that because God closed the door. If He opens the door, then I must go in because God opens the door for me. Dapat matutunan natin na magsabi, if it is God's will, then I will do this. If it is God's will, then I will proceed. If it is not, then I'll follow. Kaya matutunan natin bilang mga anak ng Diyos na magsabi, not my will, but thine be done, O Lord. Dapat natin ay gayahin ang ating Panginoon that He came to do the will of God. Sabi mo, Kristiyano ka, pagkatapos hanggang ngayon katigasan ng ulo ang iyong pinaiiral. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat ang kalooban ng Diyos ang iyong sinusunod at nilalakaran. At maraming salamat, ang kalooban ng Diyos ay nakatala dito sa Kanyang salita, the will of God. Hello, let me remind you that there is a revealed will of the Lord. Pag sinabing revealed will, andyan yan. Example of the revealed will, ang ikaw ay dapat nasa simbahan, Hebrews 10:25. Example of another revealed will, balik mo yung tithes mo, kasi nandyan sa salita ng Diyos. Revealed will, dapat di kayo magbasa ng Bible dahil sabi ng Panginoon, give attendance to reading. Ano ang revealed will? Ikaw ay dapat mag-soul winning sapagkat yan ang sabi ng Panginoon, he that winneth souls is wise. Hello? Yan ang mga revealed will.
At meron tayong tinatawag na mga special will ng Diyos, hindi para lang sa mga special kids, kundi yung mga bagay na spesipiko na tawag ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. He may not have called you to be a pastor, but if God calls you to be a pastor, then why not follow the path? If He is calling you for full-time in the work, why not follow that path? If He calls you for a certain ministry, why not follow that path? Wala naman yung pangalan natin yan. Sino, kagaya niyan, sino mapapangasawa ko, pastor? Dapat gusto ko yung revealed will. Huh? Ay, hindi nakalagay dyan, di maghahanap ka ng pangalan. Ay, wala naman nakalagay diyan. Ang will para kay Robin, wag naman, bata pa yan. Sino nga yan? Sino po pwede na? Okay. Ang will para kay Michael. Yan. Michael, I will that you marry. Yan. Makikita mo ba yan sa salita ng Diyos? Wala. Ang tawag dyan ay special will. So, paano nangyayari yun, Pastor? Then it must be sought with prayer. Kaya nga magsasama na dapat nananalangin. Nihingi natin ang guidance ng Diyos until He leads us to that perfect will. Yun din. Kaya kapag yung mga nagsipagsuko ng buhay dito, we ought to start praying for them, asking the Lord. Yung mga nagsipagsuko na ganyan, mga umawit, dapat palang lagi patuloy natin silang ipinapanalangin. Ikaw din, anong gagawin mo sa bahay-sambahan? Uupo ka na lang? Sa tingin mo, kalooban ng Diyos lang sa iyo ay umupo diyan at magpuno? Hindi ang kalooban ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Ang kalooban ng Diyos, maglingkod ka sa Kanya. You know, when you are saved, then you must go on to service. Kaya may simbahan. Kasi doon mo ilalagay yung service mo. So what will you do? Ay, yung iba kasi hindi naman nagsisearch ng kalooban ng Panginoon. Ano sinesearch niya? Yung kalooban nila. Yung gusto nila. Yung gusto mo. Kaya nga ngayong Christmas, dapat malaman mo ano ba kalooban ng Diyos sa buhay ko ngayon. Ligtas na ako, baptized na ako, ako yung sumisimba, ginagawa ko na yung mga revealed will. Has God something else to do for me? And He wants me to do, then get into your knees and ask the Lord, and get into your ears and hear and listen to the Word. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa bawat isa na ikay naglilingkod. Hindi ka lang tagapuno, kundi ikay naglilingkod sa Diyos. Because He would like to change us. Because there are two natures. In fact, sabi nga ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 5, verse number 17, ano sabi? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Nung bang ikaw ay, tumayo ka nga, kapatid, dito. Nung ikay naligtas, tumaba, dati ka bang mataba? Ganyan ka pa rin, ano? Yung boses mo, ganyan pa rin. Yung mata mo, ganyan pa rin. Yung ilong mo, ganyan pa rin ba? Ay sabi, pag ikay tumanggap, naging bagong nilalang. Eh bakit hindi ka naging, halika nga. Sana nung naligtas ka, naging kamukha mo siya. Kasi nagbago. Di ba? Ay, ano yung nagbago? Asan yung nabago? Asan yung new creature? Ito ba? Parang, sige, Michael, halika nga din eh. Bilis!
Ano sabi? Bago siya maligtas, ito siya. After maligtas, ito na. Ganun ba yun? O, tingnan nyo, pareho pa Wow! Pareho ba? Kambal. Okay, amen. Thank you. Ano yun? Kasi nga yan na nakikita natin. Nakala natin nagbago. There is a new creature. Bagong nilalang. Tayo. Mayroon bago na tayong katauhan. And that is what we call the divine nature. The old sinful nature is still with us, but the new nature is now with us. Kaya ngayon at Christmas time, dapat natin makita, ano ba doon? There are two natures that is displayed, the old and the new. What must I do now? Then live and feed the new man. Bago ka na palang nilalang, nasaan yung pagbabagong yun? Yan ay dapat lumago. Ilang Christmas na dumating sa buhay mo, ganyan ka pa rin? Ay paano hindi mo nga nalalaman na dapat mayroon kang pagbabago sa buhay mo? You see, when he said, before they came together, God has to intervene. God has to change their plan. His will. And here he said, before they came together, it means that there are choices that we should make. Dapat may pipiliin ka ngayon. Alam mo na may dalawang uri ng kalooban. Kalooban ng Diyos at kalooban ng tao. Kalooban marahil ng mga kaibigan mo. Kalooban ng mga mahal mo. Pero may kalooban ng Diyos. Kalooban ng mga tinitingala mo. Pero may kalooban ng Panginoon. Dapat matutunan natin na mabuhay doon sa kalooban ng Diyos. And we ought to make our choices. Ika'y dapat mamili. Christmas, panahon ng pamimilihan. Piliin mo. Will you follow God's words? Will you follow God's ways? Will you follow His will? And forsake your own plans? Or you just ignore God's words, ways and wills, and you keep pursuing your plans? What's your choice? Ano ang choice natin ngayon? Magki-Christmas na! And Jesus Christ was born on this wise. Before they came together, there is a choice that we ought to make. Anong gagawin mo, kapatid? Nandito ka na rin lang, nakikinig ka rin lang. You have a choice to make. To follow God's words and ways and forsake your own plan. And let His plan and His will and His word prevail. Or you just ignore the words of God. Narinig ko yan. Alam ko yan. Deep inside my heart, nandun sa puso mo, salita ng Diyos na nangungusap sa'yo. Yet you will ignore it and pursue your own. And Christmas is a time that we have to make and to make our choices and our choice right. Christmas is a time that we have to choose whether to feed our old sinful nature and, to feed our old sinful nature and starve our new man, or to starve the old and feed the new man. Anong choice mo? You are a new creature.
Kailangan niyan ng pagkain. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niya ng exercise. At Christmas time, will you choose to starve the new man and then get into the lusts of your flesh? Or you would choose to starve the old? To starve it, and I'll not feed the old man. But I'm going to feed my new man at Christmas time. Kaya alam po ninyo bilang mga anak ng Diyos as a church, we have here God's will and God's word with us. Kaya meron tayong Christmas kantata. Because that is a choice that you ought to make. Huwag mong sasabihin, wala kang naging pagkakataon to make a choice. That at Christmas time, ay maibigay mo yung best mo para mag-invite ng mga tao na makinig ng salita ng Diyos, ng mga awiting makalangit, because you would like not to feed the old man, but to feed the new man. Amen. Kaya may Christmas kantata. Kaya nga dapat ikaw ay nandito ng gabing yan, that there is Christmas kantata at may dala kang bisita. Napunuin natin ng mga tao dito sa loob ng bahay-sambahan because that's the right thing to do. It is an opportunity to do God's will and God's way. Oh, you have to make a choice. Kaya may Christmas gift to Jesus. Kaya may Christmas gift to Jesus. Because it is high time to make a choice. Am I going to give it to my pleasure or am going to give it to my God through the church? Nagpaplano ako ng mga regalo ko para sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan. Nagpaplano ako ng para sa kanila at sana ay makatanggap din ako ng mga magagandang mga bagay sapagkat yun ang dahilan ba't ka rin naman nagbibigay. Or would you choose that I should give God more and not to expect more, but just give it to my Jesus at the time of our Christmas gift to Jesus? Choose! Choose! That's why we have Christmas fellowship in our division. Would you choose rather to be with your brethren than to be with your old sinful friends? Hello? Aba, kailangan ng sagot yun. Would you choose rather to be with your brethren, mga pareho niyong ligtas sa isang lugar doon sa inyong komunidad, kesa sa ikay mag-spend ng time doon sa mga unsaved at yung mga tao na nagtutulak sa iyo para magkasala? Make a choice, for this is Christmas. Kayo mga young people, kaya tayo may young people's retreat. Would you rather fill in yourself the Word of God for 3 days and 2 nights dito sa simbahan, or would you spend much more time with your movies, with your ungodly friends, rather than come to church and be fed with the Word of God? Amen. Choose! Amen. Merry Christmas! Because Christmas is a time to choose. At huwag mong sabihin na wala kang naging choice. At hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Meron kang pipiliin. That's why we have in this church a very important activity for young people. What will I do as a family? That you ought to sing. Kaya may song fest tayo. As a family, we ought to really gather together and sing for the Lord. Kaya may song festival. Ay, kanino ka kakanta? Sinong kakantahan mo? Sasabihin mo, wala kang naging choice.
Wala nang naging opportunity. The church is opening an opportunity for you to offer praises to God. Nasa pagpili lang yan, kapatid. Because that is Christmas. You know, as we start to prepare ourselves for real Christmas, we've got to make a choice today. Tayong lahat po ay magsitayo. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Please bless the words, the challenge. At nawa, ang inyong mga anak ay mamili ng tama. We thank you that there is Christmas. And you showed it in your words. Tuluan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita, may lalapit po mga members ng church. Sama lang po kayo sa kanila. I'd like you to make your choice too. Kung hindi nyo pa alam na kayo ay ligtas, I think it is your choice. You get out of this church saved. You have a choice. Huwag mong sabihin wala kang naging choice. Meron. Kaya kung ikaw ay naririto, hindi ka pa rin saved, I'd like you to raise your hand. Sabihin mo sa akin, Pastor, ako, pag-pray mo po, I think I need really to get saved. Meron ba? Maliban sa mga bisita natin na kasama. Hindi ka pa ligtas, but you would like to know. Sino po? Pakitas mo ang kamay mo. Then I let somebody else. Hindi ka pa ligtas? And what will you do on Christmas time? Will you be willing to follow the will of the Lord? Yung pakikialam ng Diyos sa buhay mo. Will you let God do the job? Alam mo, kung ikaw ay anak ng Panginoon, I think you have a chance. Alam mo, kapatid, kung meron talagang sinasabi ng Diyos na gawin mo sa buhay mo, you have a chance. At dito ka mag-umpisa. Saan ako mag-umpisa, Pastor? Ito yun. Umpisahan mo dito. Kaya may mga activities tayong ganito. I don't know how the Lord has worked in your heart as you have been listening to the word that is preached. Bakit ikaw, ba't hindi ka umalis dyan sa iyong kinalalagyan at dito sa altar may pag-usap sa Panginoon? The altar is wide open for you to come. And you have your plans, pero alam mo na may mga plano pa ang Diyos sa buhay mo. Will you choose the plan of the Lord? Kung napapakialaman yung buhay mo, mga plano mo, ba't hindi mo ilapit sa Panginoon? May pag-usap ka dito sa altar. Panginoon, I need your will. I have to choose your will. Panginoon, I have to follow your will. I have to feed my new nature. Mas kailangan ko po yun. Ngayong Christmas, I'll do it best. Gawin ko maging wise yung Christmas ko. As in this wise, when Jesus was born, that before they had their own plan, and then the next plan. But Christmas is following really, even changes in our plans is following the plan of the Lord, not ours.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid nandito ngayon sa altar. Hindi ko po alam ang kanilang inilapit sa inyo. Pero marahil, mga choices nila. At naririto po ang inyong simbahan, providing a choice for each of us. That we be able to participate in our cantata, our Christmas gift, our fellowship, the young people's retreat, our song fest. Maraming salamat po, Panginoon, sa realization na ito of what really Christmas is. May we then follow through. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 And the people said, Amen. Praise the Lord. Let's all stand up, please.